Magandang hapon po. Patay sa pamamaril sa Quezon City ang isang lalaki na may alitan sa suspect na dating sundalo. Ang ugat daw ng komprontasyon ang paninita ng biktima sa pagpark ng suspect na kanyang motorsiklo sa makipot na daan. Nakatutok si Bea Pinlac. Dali-daling tumakbo ang lalaking ito sa eskinitang yan sa Daang Tubo, Barangay UP Campus, Quezon City, Biyernes ng umaga. Nakabuntot sa kanya ang isang dating sundalo na nakahugot na pala ng baril galing sa sling bag niya. Hindi na nahagip sa CCTV ang sumunod na nangyari. Pero umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Patay ang 31 anyos na lalaki matapos tamaan ng mga bala sa ulo at dibdib. Tumakas ang 53 anyos na suspect. Ayon sa kalapit na barangay na rumisponde sa pamamaril, sa bungad pa lang ng eskinita, nagkainitan na ang suspect at biktima. Doon sila nagsuntukan sa labas. Doon siguro na may agrabyado yung suspect, bumunot siya ng baril. And then, nagpaputok siya dito. May nakita kami isang basiyo dito ng bala. And then, tumakbo dito, tuloy-tuloy yung biktima. Hanggang siya doon sa kwarto ng bahay, doon siya na corner. Doon siya tinuluyan. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, ang pinag-ugatan umano ng pamamaril, based dun sa account ng suspect, nababanggit niya na sa loob ng isang taon, paulit-ulit na parang piling niya kinukursunada siya, pinariringan siya, no? Hanggang dumating sa punto na yun na ang kakausapin niya, nagkaroon ng konfrontasyon, nawisuntukan hanggat humantong sa pamamaril. isa sa mga napag-awayan ng dalawa. Nagagalit itong biktima kapag nagpaparada ng motor itong suspect. Kasi yung daanan lang kasi maliit lang yun, masyadong maliit. Sinita po ng victim yung suspect. Labis ang dalamhati ng kaanak ng biktima. Wala na ang kanilang padre de pamilya. Di ko po alam na yun na po pala yung huli na makikita ko siya. Sobrang sakit po. Dami niya pong pangarap para sa amin, para sa mga bata. Parang tinanggalan po siya ng pangarap nung pumatay po sa kanya. Sumuko sa mga otoridad ang suspect kahapon. Malaking naging partisipasyon ng anak dahil mismo siya ang kumausap. Tinapon na umano ng suspect ang ginamit niyang baril. Umamin siya sa krimen. Sinabi na niya sa akin na hintayin mo ako dyan. Papatayin kita ngayon. Yun na po yung self-defense po yung ginawa ko, ma'am. Reklamong murder ang isasampa laban sa suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Magkahiwalay na naaresto at target i-deport ang dalawang dayuhang sangkot umano sa sextortion at pangahalay ng mga menor de edad. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pagpasok sa mapunong bahaging ito ng isang compound sa Cebu, agad napalibutan ang dayuhan na target ng operasyon ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Pagdating sa loob ng bahay at makumpirma ang kanyang pagkakinanlan, you have the right to remain silent. Right. Arestado ang 62 anyos na Briton. Ang isang Briton na ito ay madalas makita na may mga kasamang bata at may mga reports din na ginagamit niya itong mga minor na ito upang kumita siya sa dark web at binibenta niya itong mga images or videos nitong mga batang ito. Sa pagsanhan, hinuli naman ang isang US national sa labas ng isang restaurant na ginamit daw ang identity ng kanyang kakambal sa Amerika para mataguan ang kanyang kaso. Ay wanted sa Amerika dahil sa panggagahasa sa kanyang minor na stepdaughter. So agad ngang nakipag-coordinate sa atin yung FBI dahil napag-alaman nila na nandito nagtatago itong subject nila sa atin for almost 10 years na. So gumagamit siya ng ibang identity. So napag-alaman nga natin na umuwi pala siya dito sa bansa or nakapasok siya dito sa bansa gamit yung passport ng kanyang kakambal sa US. Pinoproseso na ang deportation ng dalawang dayuhan na kasalukuyang nakakulong sa BI Detention Facility sa Bicutan. Pero magkakaroon pa po tayo ng mas malaliman na investigasyon or follow-up investigation sa tulong ng NBI or PNP upang maalaman natin kung may iba pa silang kinakasangkutan na krimen. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.
Humingi ng tulong si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga nagdaang kalihim ng ahensya para mawaksi ang korupsyon sa kagawaran. Mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas ang isa umano sa mga pinagmumulan ng katiwalian. Nakatutok si Joseph Moro, exclusive. Napapailing na lamang si Secretary Vince Dizon sa nangyayari sa DPWH. Ang paglilinis sa kagawaran ng agenda ni Dizon sa halos 2 oras na pulong niya sa mga dating kalihim ng DPWH. Si Rogelio Singson ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino at Jose Ping de Jesus sa termino naman ni na dating Pangulong Cory Aquino at Fidel Ramos, na nakasama rin ni Dizon nung chairman siya ng Clark Development Corporation. Aminado si Singson, talamak ang korupsyon sa kagawaran. Masyadong massive. I cannot imagine how massive the corruption inside and outside. At isa sa mga pinagmumula ng korupsyon ang mga insertion o mga proyektong isinisingit ng mga mambabatas. Lower House and the Senate. Total local projects and insertions in 2025 is about 450 billion. Ang problema dyan, hindi lang yung visible insertion, ibig sabihin from NEP to GAA. Apparently, according to Secretary Bunoan, kaya na blindsided siya in some of the projects because some of his regular programs were also carved out and replaced with local insertions. Kinukunan namin ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan pero wala pa siyang tugon. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations noong Biyernes, ipinunto mismo ng ibang kongresista na hinahati ang ilang malalaking proyekto sa distrito nang hindi lalampas sa 150 million pesos para sa DPWH District at hindi DPWH Regional Office ang magpapatupad ng mga ito. Hindi lamang daw sa budget may nakawan kundi sa simula pa lamang tulad ng costing o paglalagay ng halaga sa mga proyekto. Ayon kay Dizon, kailangan ding matyaga ng procurement, implementation at monitoring ng mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, tama lamang daw na hiningi ni Secretary Dizon ng courtesy resignation ng mga opisyal ng DPWH bilang paunang hakbang sa paglilinis sa ahensya. Humingi ako ng tulong sa mga tao. Kaya ba, Sir? Who can I trust, who are good people. We have to find the bad eggs, take them out, make them accountable. If they're as bad as Alcantara, Mendoza, and Hernandez, hindi lang dismissal yun. Talagang kakasuhan yun. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nasa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos para sa 3 araw na state visit. At isa po sa mga tatalakayin ang transnational crimes sa gitna ng pagkakabiktima ng mga Pinoy sa mga scam hub sa Cambodia. May pahaging din siya sa tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura. Nakatutok si Darlene Kai. Thank you, Secretary Luke Persamin, and all the members of the cabinet here. I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. Yan ang bungad ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pre-departure speech kaninang tanghali sa Villamor Air Base bago dumalo sa kanyang 3-day state visit sa Cambodia. Naglabas kagabi ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin tungkol sa mariing pagtutol ng gabinete sa umano'y tangkang paninisi ng House of Representatives sa ehekutibo sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Hindi nagbigay ng karagdagang pahayag ang mga miyembro ng gabinete na nasa pre-departure ng Pangulo. Ang state visit ng Pangulo na umalis kaninang 1:44 p.m. ay tugon sa imbitasyon ni His Majesty Norodom Sihamoni ng Cambodia. Layo nitong palakasin ang ugnayan at kalakalan ng dalawang bansa. We have seen dynamism in the partnership between the Philippines and Cambodia across key sectors. These sectors include defense and security, trade, agriculture, heritage preservation, amongst others. Makikipagpulong ang Pangulo sa Pinoy at Cambodian business leaders. Tatalakayin din ang problema ng transnational crimes, lalo't isa ang Cambodia sa mga bansa sa Southeast Asia kung saan may mga nasasagip na Pilipino mula sa scam hubs.
The Philippines has been a resolute partner of Cambodia in addressing both traditional and non-traditional security challenges confronting our region, such as transnational crimes. Habang nasa Cambodia ang Pangulo, itinalagang official caretakers ng bansa sina Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Haharap bukas ang Office of the President sa budget hearing sa Kamara. Sa gitna ito ng tila banggaan ng ehekutibo at lehislatura, nang palaga ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang anyay tangka ng ilang mambabatas na isisi sa ehekutibo ang sarili umano nitong katiwalian. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa isang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinost ng Presidential Communications Office, mariin anyang tinututulan ng gabinete ang mga anyay spin mula sa ilang miyembro ng House of Representatives na nagtangkang ibaling ang sisi sa ehekutibo sa mga katiwalian at kapalpakan ng lehislatura. Hindi raw nila kinukonsinte ang anumang pag-atake sa integridad at reputasyon ng ehekutibo at paggamit ng anyay political theatrics para i-hostage ang budget process. Sabi pa ni Bersamin, wala anyang silbi ang anumang investigasyon kung hindi bubusisiin ng mga anyay ugat ng katiwalian. Kaya hamon niya sa Kamara, clean your house first. Ipinaliwanag ni Bersamin ang kanyang pahayag. It's as clear, as direct as that. It's not a mere innuendo. It's just a clear message that there is much to be done by them before they point a finger at the other branch. Hindi raw siya galit, pero malian niya ang pananaw na ibalik sa kanila ang panukalang budget lalo't labas ito sa prosesong inaatang ng saligang batas. They are all only doing their job, but one member is particularly wrong in saying that they should return to us the NEP. That is not in the constitutional order. Wala rin daw sa hinuha ng Pangulo ang anumang posibilidad ng reenacted budget para sa 2026. Walang tinukoy si Bersamin na partikular na miyembro ng Kamara. Pero bago nito, sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Sinisika pa na may makuha ang pahayag ng party leaders kaugnay sa sinabi ni Bersamin. Bilang tugon sa pahayag ni Bersamin, sinabi ni Senator Juan Miguel Zubiri na sa ngalan ng transparency, mainam na ilabas sa publiko ang mga proponent ng mga insertion sa budget sa bicameral conference. Transparency din ang isinusulong ni Senator Panfilo Lacson at Senate Minority Leader Tito Soto. Para makita natin, matrack natin, yung mula sa paggawa pa ng NEP. Sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Diba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan pa ba yung kontraktor? Para sa deliberasyon sa 2026 budget, suhestyon ni Soto dalhin sa plenaryo ang anumang panukalang amyenda sa budget para hindi lumabas na insersyon. Sa isa namang pahayag na mahigit 100 grupo mula sa iba't ibang sektor kabilang Makati Business Club, mga universidad at iba pang civil society groups, kailangan na raw nating makawala at talikuran ang sistema ng korupsyon na pumapatay sa mga Pilipino at sumisiraan nila sa tiwala sa gobyerno. Ang korap na sistema dapat nilang palitan ng sistema ng transparency at accountability. Nanawagan sila sa DPWH at DBM at DPWH na mag-convene ng Independent Multi-Sectoral Review Committee na binubuo ng mga civil society group, scientists at komunidad para pag-aralan ng mga 2026 budget proposal. Nanawagan din sila na itigil na ang congressional insertion lalo sa Bicameral Conference Committee sa Pangulo at DPWH na magbigay ng full transparency sa mga flood control project ng mga nakalipas na taon. Nanawagan din sa Pangulo ang mga grupo na isapubliko ang mga dokumento sa mga proyekto para sa potensyal na participatory audit ng publiko at civil society kasabay ng Commission on Audit. Dapat din daw may managot sa katiwalian, hindi lang daw ang mga itinuturing na small fish kundi mga mastermind sa likod ng eskandalo. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Galit na galit daw si Pangulong Bongbong Marcos sa epekto sa mga Pilipino ng naungkat na korupsyon sa mga flood control project. Iaanunsyo daw niya sa mga susunod na araw ang bubuo ng Independent Commission na bubusisi sa mga anomalya at walaan niya itong sasantuhin. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Vicky Morales.
Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling. Sa susunod na linggo ay aanunsyo na kung sino-sino ang magiging miyembro ng independent body na mag-iimbestiga sa mga flood control project. Wala pang formal name, pero yun ang binubuo namin. Independent Commission para imbestigahan. Ito nga ang mga lumalabas na anomalya sa mga flood control project. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. 3 ang magiging miyembro ng komisyon. At ayon sa Pangulo sa aking eksklusibong one-on-one interview nung Sabado, wala sa mga ito ang magmumula sa gobyerno. Paano sila maiba po sa mga existing agency like COA, Ombudsman? They're completely separate from government. But how powerful will they be? We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman, alam natin kung ano yung nangyari. Hindi man ibinunyag sa ngayon kung sino-sino ang mga ito, nagbigay ng mga clue ang Pangulo. Kailangan daw na mayroong abogado o isang justice. Kailangan din daw ng investigador at forensic accountant. How powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people, the Senate? They will have the subpoena powers to investigate anything and anyone. Otherwise, then what they will have, sasabihin, may sacred cow na naman, o may pinoproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Pagka nangyari yun, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon. Sabi pa ng Pangulo, maaring hinga ng tulong ng komisyon ang lahat ng ahensya ng gobyerno, halimbawa sa NBI para sa investigasyon o kaya sa COA para sa impormasyon. Wala raw sasantuhin kahit pa kaalyado o kaanak. I said, we're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend? Your political supporter? Or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Nobody is more important than Filipinos. Nobody, not one person is more important. Not me, not anybody is more important. Pero sabi rin ng Pangulo, rekomendatory lamang ang kapangyarihan ng komisyon. Pagkatapos daw nilang suriin lahat ng impormasyong nakuha o nabigay sa kanila, magre-rekomenda kung dapat bang kasuhan o hindi ang isang inimbestigahan. Ang kanilang rekomendasyon pwedeng ibigay sa DOJ o kaya sa Ombudsman para sa paghahain ng kaso. Sabi ng Pangulo, naging malaking tulong ang sumbong sa Pangulo website na hindi lang daw reklamo sa mga flood control project ang nakuha. Since we created the website, we have 12,000 plus already reports that are coming in. And these reports, hindi lang ito... Hindi lang flood control projects. Hindi lang. May mga paving, mga road widening, maraming dumadating. Of course, we started talking about only flood control. Pero siyempre, nagkaroon ng tao ng line of communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Lahat ng hinihikayat ko kayo lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Kamakailan, ang Pangulo mismo ang nakabuking ng mga ghost flood control project sa Bulacan na nabayaran na ng buo ng pamahalaan pero wala ni isang bakas at mistulang guni-guni lamang. Kung hindi guni-guni, substandard naman ang ilang proyekto na nadudurog agad ng inspeksyonin ng Pangulo. Lumabas din ang mga marangyang pamumuhay ng ilang mga kontraktor, pati na ng ilang district engineer, ng ilan umamin pang panay-panay ang pagkakasino. Sa laki at lawak ng nabunyag na mga katiwalian sa mga flood control project, tanong ko sa Pangulo, bakit paging ganitong ka-massive yung corruption? Ako'y governor, hindi ganito. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino-sino na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan, bukod pa ron ay hindi nila tinatago. Garapala na po.
In your words, it's economic sabotage? Yeah. Kasi ngayon sila, walang pakialam. It did not happen overnight. This happened over many decades. And we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit, to put the safeguards in place. Ako, nasasyak ako, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganit na ang gobyerno na... But so many regimes, and it just keeps getting worse. So It did. The simplistic answer will be, paano tayo nagkaganto? Dahil pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their wrongdoing, and fix the structure so this is not allowable. Okay. That's the word that I think that it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. Hindi krimen yan. Sige lang. But to the level na 30% na lang yun ay iwan sa mga proyekto, astounding yun. That's the part that talagang hindi ako makatulog pag iniisip ko. Paano tayo nagkaganto? I would think it's heartbreaking when you see all these Filipinos working so hard, tapos on the flip side, nakikita ko nyo yung massive corruption na nangyayari. No? I mean... No, I'm not disheartened. I'm not disappointed. I get very, very angry. How can you do this to people that have worked every day of their lives? Walang ginawa ito kundi magtrabaho. Nagsakripisyo ng mahirap for very little. Kukunin nyo pa sa kanila yon para bumili ng Rolls Royce. Babalik na naman ako doon sa nasabi ko kanina na ang lalim ng kalawang, ang lalim ng bulok. You're teary-eyed. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time. And and they don't deserve it. Mabuti mga kumasamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? That makes no sense to me. Do you ever regret being president? No. Not for You didn't even pause to think. Not for one moment. Why? Because I am given the opportunity to actually, the privilege, the opportunity and the chance to actually do something. All of the things that I complained about all my life, now I can do something about them. And that is the greatest privilege that anyone can be granted. So no, I don't regret. Para sa GMA Integrated News, Vicky Morales, nakatutok, 24 oras. Makasaysayan para sa Pilipinas at para mismo kay Filipina tennis ace Alex Ayala ang kanyang pagkampiyon sa Guadalajara 125 Open sa Mexico. Ang kanyang nakamit na tagumpay sa pagtutok ni Nico Wahe. Victorious with tears of joy si Filipina tennis ace Alex Ayala nang makuha ang final points sa Guadalajara 125 Open sa Mexico kanina. 1-6, 7-5 at 6-3 ang resulta ng tatlong hard-pounding sets nila ni Pana Udvardy ng Hungary. Makasaysayan ang kanyang panalo dahil una itong kampyonato sa isang Women's Tennis Association o WTA match para kay Ayala at para sa Pilipinas. Ipinagbunyi rin ng mga Pilipino ang panalo ni Ayala, gaya ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpaabot ng kanyang congratulatory message. Ayon sa Pangulo, ang tagumpay ni Ayala ay tagumpay ng buong bansa. Gagawin daw ng Pangulo ang lahat upang mas maraming atletang Pilipino pa ang sumunod sa yapak ni Ayala at maipakita sa mundo ang galing ng Pilipino. Sunod na sasabak si Ayala sa SP Open sa Sao Paulo, Brazil. Dahil sa Guadalajara 125 Open, inaasahang aangat si Ayala sa number 61 sa WTA ranking mula sa kasalukuyang 75th place. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Tinangay ng agos ng Kansalakan River ang dalawang estudyante sa Gihungan City, Negros Oriental. Naiyak ang kumukuha ng video habang naghihintay ng tulong. Ayon sa kapitan ng barangay sa lugar, maayos ang kalagayan ng dalawa. Nasagip sila ng kumapit sa ugat ng puno. Sinisisi ng kapitan sa pangyayari ang hindi natapos na spillway doon na halos 5 milyong piso raw ang pondo. Nagkasira-sira na rin ang mga nakatambak na imburnal na para sa proyektong sinimulan noon pang nakaraang taon. Anya, kamakailan lang muli,
nang hingi ng tulong sa kanya ang DPWH 1st Engineering District para ituloy ang proyekto. Sinisikap pa naming makuha ang panig ng DPWH 1st Engineering District kaugnay nito. Sa pagdating ni Pangulong Marcos sa Cambodia para sa kanyang state visit, kakamustahin niya ang Filipino community roon. At mula sa Phnom Penh, Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, Susday o greetings mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Alas 5 ngayon ng hapon dito, atrasado ng 1 oras kumpara dyan sa Pilipinas. Nandito ako ngayon sa loob ng isang hotel at ang nasa likod ko ay yung mga overseas Filipino workers dito na kukumustahin mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng kanyang 3 araw na state visit dito sa Cambodia. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating sa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sukli ito ng Pangulo sa state visit sa Pilipinas ni Cambodian Prime Minister Hun Manet noong Pebrero. Ikalawang beses na rito sa Cambodia ni Marcos. Nagpunta rin siya rito noong 2022 para dumalo sa ASEAN Summit. Sa mga kalsada ng Phnom Penh, nakahilera ngayon ang mga watawat ng Pilipinas at ang litrato ng Pangulo ng unang ginang at ng hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni. Bukas, makikipagpulong ang Pangulo kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. 3 kasunduan ang pakay niyang makuha rito sa higher education o kolehiyo, air services at laban sa transnational crimes gaya ng mga Pilipino na nabibiktima ng human trafficking at ginagawang scammer dito sa Cambodia. Makikipagpulong din siya sa mga business leader dito para pag-usapan ang pamumuhunan ng mga negosyante sa Pilipinas at Cambodia. Sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, umaasa silang sa pagtatapos ng state visit, darami ang mga turistang Cambodian sa Pilipinas at mapalalakas ang pag-e-export dito ng mga produktong Pinoy. Sabi ng ating ambassador sa Cambodia na si Flerida Ann Camille Mayo, nasa 10,000 na ang mga Pilipino rito as of 2024. Karamihan mga guro, mga supervisor sa mga pabrika at mga misyonero. Pia, sa mga oras na ito ay nasa 500 na yung mga Pilipino na nandito sa venue. Darating po si Pangulong Bongbong Marcos dito 7:30 ng gabi, oras dyan sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nasa bansa na ulit si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma matapos i-deport ng Amerika. Nakatutok si Salima Refran. Kasama ang ilang escort mula US Immigration, dumating sa bansa Sabado ng gabi si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Dineport ng Amerika si Garma pabalik ng Pilipinas. Siya po isang deportee galing sa USA, no? At meron po din report sa atin na subject din po siya ng Interpol hit. So since earlier this year, she was detained po upon her arrival sa USA at nag-apply din po siya for asylum. However, we are still trying to verify and validate kung ano ba talaga ang basis ng pag-deport. Meron po tayong report na dahil po ito sa pag-deny ng kanyang asylum request. However, we have not yet gotten any official document to confirm the same. Nobyembre noong 1 taon, umalis si Garma kasama ang anak pa Amerika sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Sinabi niyang inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Nakaalis ng bansa si Garma bago pa naglabas ng ILBO o Immigration Lockout Bulletin Order sa kanyang pamahalaan at ang paghahain laban sa kanya ng mga reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dahil walang warrant of arrest kay Garma, malaya siyang nakaalis ng airport at hindi kinustudiyan ng mga otoridad. There was a coordination between the immigration services of the United States at yung immigration din po natin. We were informed that she is a deportee from the USA, kaya pinoses din natin siya as a Filipino and was later released by immigration. Ang abogado ni Garma nakausap sa cellphone ang kliyente kagabi. Noon pa, nagre-request na kami ng voluntary deportation. So
I do not know kung deportation o ito, hindi ko alam kung deportation o ito or nag-grant yung voluntary request. Ganun pa rin. Wala naman change sa situation, di ba? Sabi ng Department of Justice, makipag-usap sa kanila si Garma. Bukas daw ang kanilang kagawaran kung nais itong ihayag ang kanyang mga nalalaman pa sa pagpatay kay Barayuga at sa drug war. Kung meron pa pong ibang personalities na kasama po dito sa kaso na ito, we hope that she can also give that. In that case, pwede naman po siyang i-discharge as a state witness kung meron pa siyang ibang kasama at hindi na siya ang magiging most guilty sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras. Masasaksihan sa Pilipinas at iba pang lugar sa Asia ang total lunar eclipse. Sa pagdaan ng buwan sa anino ng daigdig, magiging makulay o magiging kulay pula o dugo ito. Kaya tinatawag din itong blood moon. Tatagal ito ng mahigit 1.5 oras mamayang madaling araw. Ayon sa Pag-asa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies. Isang opisyal ng DPWH ang tumawag umano sa isang senador para sa nais nilang insertion sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Senator Panfilo Lacson sa panayam ng Super Radyo DZBB, isang nagpakilalang Undersecretary Cabral ang nakipag-ugnayan daw sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto matapos ang eleksyon nitong Mayo at hiniling umano nito ang nais nilang ipasok sa National Expenditure Program para sa 2026. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Senator Tito Soto na tinanggihan niya ang anyay alok sa kanya na magsumite para sa NEP dahil baka lumabas na siya mismo ang nagsingit sa budget. Hindi sinabi ni Lacson kung sino ang Yusek Cabral na kanyang tinutukoy. Pero sinabi niya sa pahayag na nakalista sa website ng DPWH si Maria Catalina E. Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership, and Information Management Services. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng reaksyon si Undersecretary Cabral na isa sa mahigit 40 individual na nasa Immigration Lookout Bulletin Order dahil sa issue sa mga umano'y maanomalyang flood control project. National Teachers Month po ngayon at buwan ng pagpupugay sa itinuturing na ikalawang mga magulang. Sa mga paaralan sa Pangasinan, time out muna sa lesson sa mga guro para magpasiklaban. Wow! Birit kung birit ang ilang guro mula sa iba't ibang mga school division sa lungsod ng Dagupan. Proud at todo cheer naman ang kanilang mga kasama at taga-suporta. Bukod sa kantahan, meron ding quiz bee, poster making, cook fest at pagganchilyo. Ang pagdiriwang ay bahagi lang ng month-long celebration para sa mga guro. Fresh from her travels abroad, extra special ang birthday ni Kailin Alcantara na sinorpresa ng fans. This year, ma-action daw ang kanyang mga minamanifest. Alamin sa chika ni Atina Imperial. From work mode sa Canada to taking a break in Italy. Nag-jet to holidays abroad ang birthday girl na si beauty empire star Kailin Alcantara. Well, sa Italy, it's for a wedding and vacation po. So, relaxation mode. But nung nag-Canada na ako, I'm so happy na napuntahan ko yung mga Filipino communities sa Canada, sa Toronto, Ottawa, Calgary. I'm just super happy kasi I know na miss nila yung Pilipinas. In between work, nakapanood din siya ng US Open sa New York. Pinakapaborito raw niyang pinuntahan ang Moraine Lake sa Banff National Park sa Alberta, Canada. Nagustuhan daw niya ang tranquility ng lugar. He felt relaxed. And nung nakita ko siya, thank you Lord, oh my gosh. Gawa to lahat ng tatay ko, ng tatay nating lahat. Pagbalik niya sa Pilipinas, hinandugan naman siya ng fans ng isang party para sa kanyang 23rd birthday. May pa-games, performances at video greetings. Hindi ko in-expect na
malaking event pala siya. Akala ko maliit na salo-salo lang. Thank you so much. Grabe, sobrang effort nyo. I really do appreciate all the love, support, and yung pagpoprotekta niyo sa akin. Thank you so much. Ngayong taon, may minamanifest na particular project si Kailin. Gusto ko magkaroon ng action series or movie, kahit ano po. Sino kasama, kahit na sino. Honestly, I can work with anybody. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.